Pagkarating ni Haji sa airport ng Naiya, ay nagpasundo siya sa kanyang ate Sharon. Pero hindi niya inakala na kasama na naman ito ang ex na si Dominic. Haji! Tili ng kanyang ate sabay yakap sa kanya. Natuwa na sana siya sa masayang pagsalubong sa kanya ng kanyang ate kung hindi niya lang nakitang nakasunod rito ang ex. Kaya naman, sumama ang timpla ng kanyang mood dahil sa nakita. Ate, bakit kasama mo na naman ang lalaking yan? Napaatras si Sharon nang makitang hindi nagustuhan ni Haji na makita si Dom. Bunso, hayaan mo na. Baka nakakalimutan mo, wala naman tayong kotse. Kaya siya na ang pinakiusapan kong sumama sa akin para sunduin ka. Dahil meron siyang sariling kotse. Paanas na wika pa ng kanyang ate. Pero ate, pwede naman tayong mag-taxi na lang. Ang dami-daming taxi sa paligid eh. Hindi niya obligasyon na samahan kahit sino sa atin. Dahil kaya naman nating umuwi kahit wala siya. Maktol pa ni Haji na mahalatang medyo nababad trip na ito. Bigla tuloy sumingit si Dom sa usapan nila. Paring Haji, tulungan na kita riyan sa mga bagahe mo. Wika ng lalaki na ikinasimangot niya naman. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi niya tuloy maiwasan na maalala ang nakaraan. Bakit kailangan mo pang sumama sa ate ko? Hindi pa ba sapat ang ginawa mong panluloko sa kanya? At kailangan mo na namang ilapit ang sarili mo sa amin? Hindi niya mapigilang sambit na ikinayuko naman ni Dom. Hindi naman napigilan ni Ate Sharon na mainis. Haji, hindi kami nagbalikan ni Dom, okay? Nagmamagandang loob lang siya dahil nahirapan ako sumakay ng taxi kanina. Bakit pa ang dami-dami mo sinasabi? Hindi ka na ba nahiya? Gumagawa na tayo ng eksena dito sa airport, oh. Bulyaw pa ng ate niya. Lalo patuloy uminit ang ulo ni Haji. Kung ano-anong klaseng pagsusugal sa buhay ang ginawa niya, mapagaan lang ang kalagayan ng pamilya nila. Tapos hahayaan pa ng ate niya na papasukin ang taong muntik nang sumira ng buhay nito. Nasaan ang hustisya noon para sa kanya? Dahil sa inis, bigla niya nalang iniwan ang kanyang ate. Haji, saan ka pupunta? Wag na ate, sumama ka na sa lalaking iyan. Kaya ko namang umuwi ng mag-isa. Angil niya at sinadyang bilisan ang paghakbang para makarating agad sa kalsada. Nang makalabas ay kaagad siyang pumara ng taxi. Hindi pinapansin ang nagsisigaw niyang ate mula sa harapan mismo ng airport. Matamlay na umuwi si Haji sa kanilang bahay. Naabutan niya ang kanyang nanay Sofia na nagsasarado na ng tindahan. Gulat na sinalubong siya ng kanyang ina. Haji anak! Magandang gabi po, Nay. Aniya at matamlay na inilapag ang kanyang pinamili. Muling napasilip ang kanyang ina sa may pinto. Tila ba may hinihintay pang dumating. Ang ate Sharon mo, Haji, nasaan? Akala ko ba siya ang susundo sa iyo? Kasama niya na naman ang lalaking yun, Nay. Kaya iniwan ko na sila sa airport. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na magalit. Kasama na naman kasi niya ang lalaking dahilan kung bakit muntik na siyang mamatay. Tumaas ang kanyang boses, kaya pati ang kanyang tatay Ricky na nanggaling sa garahe ay napatakbo papunta sa kinaroroonan nila. Sofia, mahal! Sinong kaaway mo riyan? Haji, iyo! Dumating ka na pala! Ano nangyari? Yuko ang ulo na hindi sumagot si Haji. Kalmado ang kanyang mga magulang ni hindi nagulat nang sabihin niyang magkasama sina Ate Sharon at Dominic. Mas lalo tuloy sumama ang tingin niya sa sarili. Parang lumalabas na siya ang kontrabida sa buhay ng kanyang kapatid. Pero hindi niya makakalimutan ang tagpong iyon. Ang araw na natagpuan niyang nakahandusay ang kanyang Ate Sharon sa banyo habang naliligo sa sariling dugo. Ang araw na muntik ng patayin ni Sharon ang kanyang sarili dahil lang sa nalaman nitong
panluloko sa kanya ni Dominic. Saan humugot ng lakas ng loob ang lalaking iyon para makipag-usap sa kanila na para bang walang anumang nangyari. Parang wala itong kasalanang nagawa. Nasapon niya ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, nagalit siya sa ate niya at nag-away sila. Hindi niya tuloy alam kung papaano ito pakikiharapan. Naging bulag kasi ito sa pag-ibig. Ano pa ba ang ibang pwedeng maging dahilan ng pakikipaglapit ni Dom sa ate niya? Para kay Haji, lalaki din siya at alam niya ang tunay na score. At sinusumpa niyang gugulpihin niya si Dom kapag sinaktan nitong muli ang kanyang ate. Kaya sana habang hindi pa huli ang lahat, ay lumayo na ito sa buhay nila. Kinabukasan, bumangon si Haji na masakit ang ulo. Tila may nagtatambol sa kanyang sentido. Ang lalamunan niya naman ay parang may matatalim na bagay na nagkikiskisan, na parang sa bawat pagtikhim niya ay mas lalong lumalala ang sakit. Mukhang magkakalagnat siya. Nanlalambot na kinuha niya ang phone at denial ang numero ni Sir Onan. Nakailang ring lang iyon at sumagot kaagad ito. Haji, my boy! Sir Onan, kumusta po? Nakauwi na po pala ako galing sa Negros. Ang mga nalikom kong pictures ay ihahatid ko na lang po bukas. Imporma niya rito. That's good to hear, Haji. Anyway, may masquerade ball kang dadaluhan mamayang gabi. Okay lang ba? Kailangan mong i-meet ang pinaka-famous na ghost hunter of all time, si Jared Soriano. May connection ito sa susunod mong assignment. Tumango si Haji as if nakikita niya si Sir Onan. Kopya po, sir. Anyway, mamayang hapon, darating sa bahay niyo ang driver ko. Dala ang mga isusuot mo. Kailangan mo lang kausapin at interviewin kaunti si Sir Jared. Magpanggap ka na fan ng lalaki. Muling tumango si Haji. Hindi naman nagtagal ang kanilang pag-uusap. Natuwa na din si Haji nang sabihin ni Sir Onan na pinadala na nito ang bonus niya, kasama ang another dagdag sa kanyang sweldo. Sa kwenta ni Haji, kikita siya ng 50,000 per assignment. Nag-unat-unat siya at tumayo saka nagtungo sa banyo. Naghilamos at nagtoothbrush. Pagkalabas niya ay nakasalubong niya ang kanyang nanay Sofia. Magandang umaga po, Nay. Bati niya rito. Napansin niya ang pwesto ng upuan ng kanyang tatay sa komedor na nausog na. May tasa na din na wala ng laman sa ibabaw. Magkape ka muna, anak. Nasa talyer ng tatay mo. Imporma ng kanyang nanay. Oo nga pala, naalala niya. Nagpatayo sila ng talyer kamakailan lang. Naisip ng kanyang ama na mag-ayos na din ng masirang makina ng motorsiklo at kotse. Suportado naman ng kanyang ina ang naging plano nito. Bukod sa nasa bahay lang ito, hindi na kailangan pang magbuhat ng mabibigat na bagay ni Tatay Ricky. Si Nanay Sofia at Ate Sharon na lang ang nakatoka sa tindahan. May 2 helper silang nadagdag at may driver na din sila para sa mga delivery ng kanilang paninda. Kahit papaano, medyo tumataas na din ang kanilang sales. Naupo si Haji sa upuan at kinuha ang pandesal sa gitna. Nakasilid pa ito sa plastik, kaya natakam siya matapos malamang mainit pa ito. Anong gusto mo, anak? Kape o Milo? Tanong ng kanyang ina. May hawak itong tasa at kutsara. Milo na lang po, Nay. Masama kasi ang pakiramdam ko. Aniya, napakunot noo si Aling Sofia at nilapitan ng anak. Teka lang, oo nga, mukhang may lagnat ka. Namumula ang mga mata mo. Tapos parang namumutla ka din. Di naman ang palad nito ang kanyang noo at leeg. Saka na alarma. Diyos ko, may lagnat ka nga. Wika ni Aling Sofia.
kaya natataranta itong naghanap ng paracetamol sa medicine kit. Napansin ni Haji na hindi pa nagagalaw ang upuan ng kanyang ate Sharon, kaya napalingon siya sa kanyang ina. "Nay, si ate Sharon po." "Ah, hating gabi na umuwi kagabi anak. Hinatid siya ni Syra." "Ha? Syra po? Bakit magkasama sila ni ate?" Tumayo si Haji at nagtungo sa kwarto ng kanyang ate. Narinig niyang tinawag siya ng ina, pero sinabi niya na mamaya na siya iinom ng gamot. Kailangan niyang kausapin ang kanyang ate. 3 katok ang iginawad niya bago narinig ang pagsagot ng ate niya mula sa loob. Naglaho kaagad ang ngiti nito nang mabungaran siya sa may pinto. Bihis na bihis ito at mukhang may lakad. "Te, saan ka pupunta?" "Ah, ikaw pala Haji. Huwag mo nang tanungin. Alam ko namang hindi ka sasang-ayon sa kung sino ang kikitain ko." Nagpang-abot ang kilay ni Haji sa narinig. "Ate naman, bakit ba ayaw mo nalang iwanan niyang dom na yan?" Yamot niyang wika na ikinalingon muli sa kanya ni Sharon. Hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. "Hindi ko naman siguro kailangan ipaalam pa sa'yo lahat ng kilos ko, Haji. Saka, kung sakali mang magkabalikan kami ni Dom, mukhang wala ka namang pakialam doon, hindi ba?" Sumama ang loob ni Haji sa ate niya. Pagkuway, sariwang dumaloy ang mga alaala noong estudyante pa lamang si Sharon. Nag-aaral at nagmahal. Alam niyang totoong nagmamahal ang kanyang ate Sharon at ang dati nitong kasintahan na si Dom. Sa kabila ng kaalamang nag-aaral ang kanyang ate noon, ay hinayaan nilang makasama nito si Dom. Saksi si Haji sa dami ng pangarap ng ate niya at ng nobyo nito, na bigla na lang nawasak sa isang iglap. Malapit nang matapos noon si Sharon ng high school. Gayunpaman, nangako sa kanila si Dom na tutulong basta hayaan siyang magpakasal sila ng kanyang kasintahan. Naging maayos naman ang lahat sa pagitan nila. Kaso lang, kung kailan na pagkasunduan na ang petsa ng kasal at kung kailan nalaman nila na buntis na si Sharon, saka naman naglaho na parang bula si Dom. Niwala man lang itong matinong sinabi kung saan pupunta. Hindi ikinatuwa ni Sharon ang nangyari. Na-depress ito at palagi na lang nagkukulong sa bahay. Natatakot sa mga bagay na pwedeng sabihin sa kanya ng mga tao sa paligid. Naging suki ito ng mga tsismisan sa kanilang lugar. Dahilan para masira ang focus sa sarili at kaagad naglaslas gamit ang isang blade. Si Haji ang unang nakakita sa ate niya. Gulat at sindak ang kanyang naramdaman nang makita itong duguan na nakahandusay sa sahig. Dahil doon, walang hanggang pagmumura ang iginawad ni Mang Ricky para kay Dom. Na talagang nawala na nga sila ng balita mula noon. Akala ni Haji, tuluyan na mawawasak ang pag-asa ng pamilya nila. Nang isugod nila sa ospital si Ate Sharon, muntik na silang sumuko. Walang ibang ginawa si Nanay Sofia kundi ang umiyak, hanggang sa ideklara ng doktor na okay na si Sharon. Ang problema nga lang, na isakripisyo na ang sanggol na dinadala nito sa sinapupunan. Nalaglag ang sanggol sa labis na pagdadalamhati ng kanyang kapatid. Mula noon, hindi na kailanman binanggit pa ang pangalan ni Dom sa kanilang pamamahay. Until that night, na nadisgrasya ang kanyang tatay Ricky at kinailangan dalhin sa ospital. Nagkita uli sina Dom at Sharon. Siguro may sumiklab na damdamin para sa dalawa at naalala ang kanilang nakaraan. Na nagtulak kay Sharon na hayaan na munang papasukin ulit si Dom sa buhay nila. "Alam mo ate, ang selfish mo. Nagmahal ka at sinuportahan namin. Tapos pag nasaktan ka, bigla kang maglalaslas. Nakalimutan mo na ba ang ginawa ng hayop na yun? Ate, tigilan mo na siya. Kalimutan mo na ang nakaraan nyo. Mag-move on ka na." Lumipas na ang ilang taon. Ano,
Bibigay ka na uli sa kanya? Puno ng hinanakit na wika ni Haji sa kanyang nakatatandang kapatid. Napaatras si Sharon sa kanyang sinabi. Hindi ko kasalanan kung kailangan niyo maging concern sa akin, Haji. Buhay ko ito. Tao lang ako. Nagkakamali din. Nasasaktan. Pero, parte iyon ng pagiging tao ko. Tama naman yung sinasabi mo, te. Pero, maawa ka naman sa mga magulang natin. Siguro hindi lang sila nagsasalita kasi alam nila kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo noon. Pero sana, i-consider mo rin lahat ng mga apektado sa bawat desisyon mo. Aniya at tinalikuran ang kanyang ate. Hindi niya alam kung ano ba ang nasa isip nito at parang nadadala na naman ng lalaking iyon. Last time na napag-usapan nila ang tungkol sa love life. Umaatikong pag-angal pa nga ang ginawa nito nang ireto niya sa isa sa kanyang mga kakilala. Tapos ngayon, babalik lang pala sa ex nito na nanloko sa kanya. Habang papabalik si Haji sa kanyang kwarto, ay narinig niya ang hagulgol ng kanyang ate. Hindi tuloy alam ni Haji kung magsisisi o hindi sa mga masasakit na sinabi niya sa kanyang ate. Para kasing okay lang dito na nilaslas niya ang sariling pulso. Parang okay lang din na namatayan siya ng anak. Pinilit na iwaksi ni Haji ang mga alalahanin niya sa bahay. Hindi niya alam kung magiging okay ba sila ng ate niya. Kailangan na lang muna niyang palagpasin ang lahat ng ito para magawa ng maayos ang kanyang trabaho. Pagkainom ng gamot ay nagbihis siya at nagpaalam sa kanyang mga magulang. Kailangan niyang kitain si Syra. Balak niyang isama ang dalaga sa masquerade ball. Mabuti na lang, hindi na siya nahirapan na kontakin ang dalaga. Nasaan ka? Mainit ang ulong tanong niya sa dalaga. Nang masagot nito ang kanyang tawag, wow! That's a first! Bulalas ng babae sa kabilang linya. Anong ganap, Haji? Bakit para kang may regla? Kailangan ko ng date para sa akin next assignment. So, balak ba kong isama sa ugali mong yan? Huminga ng malalim si Haji. Pilit na ikinalma ang sarili. Pwede ba tayo magkita ngayon? Tanong niya. Wala namang nagawa si Syra kundi ang pumayag. Sinabi kaagad ng babae ang lokasyon nito, kaya pinaharurot na ni Haji ang sasakyan. Sa isang pastry shop siya huminto. Mula sa loob, nakikita niya si Syra na parang bata kung makapamili ng mga bibili nitong pagkain. Saglit na nawala ang sakit sa ulo ni Haji at napagpasyahang sundan na ang dalaga. Pagkapasok, nakita niyang kampante itong naupo sa isang pwesto at abala sa pagsiselfone. Sinulyapan lang siya ng dalaga nang makita ang paglapit niya. Oh, you're here. Hinila ni Haji ang silya at naupo. Pwede ba kitang maisama sa masquerade ball na gaganapin sa Manila Hotel? Tanong niya sa dalaga na animoy wala namang interes na nakatutok sa cellphone. Para bang may hinahanap na hindi nito makita. Pwede naman. But wait, iyan ba ang party ni Sir Jared? Takang tanong sa kanya ng dalaga. Tumango si Haji at hindi na nag-elaborate pa. Alam naman niyang marami talagang alam ang dalaga. Oo, iyon nga. He's famous, you know. Wika ng babae at sa pagkakataong ito ay hinawakan naman ang phone para mag-selfie. Famous sa anong paraan? Bumaling sa kanya si Syra na nakataas ang kilay na tinitigan siya. Seriously? Nagtatrabaho ko sa mundo ng kababalaghan? And yet, hindi mo kilala ang famous ghost hunter? Napanganga si Haji sa tinura ni Syra. Si Sir Jared, isang ghost hunter? Kaya pala sinabi sa kanya ni Sir Onan na may connection sa susunod niyang assignment ang gagawin niyang pakikipag-usap sa lalaking ito. Sorry, ngayon ko lang nalaman. Ang dami ko kasing iniisip. Napansin ni Syra
na medyo balisa siya at para bang may kaharap na nagbabagang apoy. Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Tanong ni Syra at otomatikong umangat ang kamay para damhin ang noo ng binata. Oh my God! May lagnat ka nga! Wika ni Syra. Kinalkal nito kaagad ang bag at may kinuhang isang unfamiliar capsule sa kainabot kay Haji. Oh, heto. Huwag kang mag-alala. Mas lamang ang herbal ingredients niyan kaysa sa nabibili sa butika. Inumin mo na kaagad para bumaba ang lagnat mo. Ano bang pumasok sa kukote mo at umalis ka ng bahay kahit nilalagnat? Or in the first place, alam mo ba na may lagnat ka? Hindi nakasagot si Haji. Nanatili siyang tahimik at ininom na ang capsule. Kailangan ko magtrabaho. Wika ni Haji, kaya wala nang nagawa si Syra, kundi hayaan na lamang ang binata. Ayaw niyang malaman nito na mas lumalala lang ang sakit ng kanyang ulo dahil sa naging pagtatalo nila ni Sharon. Siya nga pala, sinundo ko ang ate mo kagabi. Tinawagan niya ako. Wala daw siyang masakyan eh. Balak ang araw niya sunduin, pero cannot be reached daw ang phone mo. Kaya hindi kayo nagkita. Paliwanag ni Syra. Kumunot ang noo ni Haji. Walang nabanggit na kahit ano si Ate Sharon sa kanya patungkol rito. Kaya naman, ang balak na pagkumpronta niya kay Syra ay hindi niya naginawa. Sa hindi malamang dahilan, itinanggi din ni Ate Sharon ang naging pagkikita nila. Kaya malamang ayaw nitong matanong ng kahit ano tungkol sa kanya. Nagpasya na lamang si Haji na ilatag ang plano niya tungkol sa gagawing masquerade party mamayang gabi. Medyo bumuti na din ang kanyang pakiramdam dahil sa gamot na ininom niya na bigay ni Syra. Kaya alam ni Haji na makakaya niya nang pumunta sa nasabing party. Sunduin mo ako sa bahay ng alas 5. Wika sa kanya ni Syra bago sila naghiwalay. Kaagad na umuwi si Haji para makatulog. Kailangan niya ng enough energy para sa gagawin mamayang gabi. Nang magkasalubong sila ni Ate Sharon, walang gana siya nitong tinitigan. Mukhang hindi tumuloy sa pag-alis ang kanyang ate. May dumating na lalaki kanina, may dalang puting box para daw sa'yo. Wika nito sa kanya saka siya tinalikuran. Hindi na muna niya sinabayan ang init ng ulo ng ate niya. Ganyan naman talaga sila kapag may pinagtatalunan. Hindi naman umaabot sa punto na hindi sila nagkikibuan. Diretso si Haji sa kwarto niya at nadatnan ang isang puting box sa kama. Nilapitan niya ito at binuksan. Isang mamahaling tuxedo ang nakita niya sa loob. Kasama ang isang sapatos at itim na medyas. May kulay itim din na maskara na naaayon sa pupuntahan niyang event. Tumikhim siya. Inisip kung ano ang magandang gawing grand entrance para mapansin kaagad siya ni Sir Jared. Wala naman siyang ibang alam na gawin maliban na lang sa pagkuha ng larawan. Kaya naman naisip niyang magpo-photographer na lang din siya. Kinahapunan nga, naging maayos na ang lahat sa kanya. Bagay na bagay kay Haji ang itim na tuxedo na binigay sa kanya ni Sir Onad. Tumawag ito sa kanya pagkagising niya para lang ipaalala ang pupuntahan niyang lakad. Muntik pa siyang masamid nang banggitin ng matanda na si Ma'am Cindy raw ang pumili ng isusuot niya. Nahihiyang nagpasalamat na lamang si Haji at hindi na nagsalita pa. Nay, tay, aalis lang po muna ako. Paalam niya sa kanyang mga magulang. Namangha si Mang Ricky nang makita ang anak niya. Aba, ang angas ng anak ko ngayon ah! Ay pupuntahan lang po akong trabaho. Wika niya, kaya natawa ang dalawa. Inayos niya ang nakapumadang buhok at saka ngumiti sa salamin. Hindi na siya nag-abalang tanggalin ang kamera sa leeg. Ito na ang kanyang pinakamahalagang props simula sa araw na iyon. Nakarating siya sa bahay ni Syra on time.
Hindi niya din napigilang mamangha sa gandang taglay nito. Habang suot ang isang skin-colored gown na tadtad ng kumikinang na kristal. Hapit na hapit ang tela sa katawan ng dalaga. Kaya siya nagmukhang diyosa ng kagandahan na naligaw sa kung saan. "Naglalaway ka, Haji." Ngiting wika ni Syra at inabutan pa siya ng tissue. Aangal pa sana ang binata nang mapansing medyo basa nga ang kanyang labi. Naglalaway nga siya. "Ikaw, masyado kang ma-issue eh. Ano bang problema mo sa akin?" Angil niya rito. Tumawa si Syra at itinaas ang susi ng kanyang kotse. "Gagamitin natin ang sasakyan ko." Wika ng dalaga. Walang nagawa si Haji kundi pumayag. Paano? Binablockmail siya nito na hindi raw ito sasama. Kapag nagreklamo pa siya sa sasakyan. Pasado 7:00 nang dumating sila sa Manila Hotel. Marami ng tao sa event at hindi pa nila nahanap si Sir Jared. Sa tingin ng dalaga, puro naman mga matataas na tao at kilala sa lipunan ang nasa masquerade ball na iyon na may temang Find the Ghost Hunter. Ang makakahanap ay mananalo ng cash na 1 million pesos at mabibigyan pa ng privilege na makasama si Sir Jared sa isang ghost hunting experience. Nasabik tuloy si Haji sa nalaman niyang rason ng masquerade ball na iyon. Panay ang kalabit niya kay Syra na ikinairita naman ang dalaga. "Ano?" Tulungan mo akong hanapin si Sir Jared. Sa akin na lang yung 1 million at ang tsansang makasama siya sa isang ghost hunting experience. Ililibre na lang kita para makabawi ako." Wika niya na ikinataas ng kilay ng dalaga. "Nahihibang ka na ba?" "Sige na, please." "Sige, kuhanan mo muna ako ng picture." Wika ng dalaga at tumawa. Walang nagawa si Haji kundi sundin ang utos ng dalaga. Ang dala niyang kamera ay otomatikong nagluluwa kaagad ng copy ng larawan, kaya ibinigay niya rin ito agad sa dalaga. I'm so gorgeous." Wika nito na ikinailing niya. Another side of Syra, aside from being bipolar, may pagkamahangin at mayabang. Sa bagay, may maipagmamalaki naman talaga ito. Iniabot ni Syra ang larawan papabalik kay Haji. "Haji, tignan mo mabuti. Yang nakatuksido na lalaking iyan sa likod mo. At may kulay green na mask. Siya si Jared." Nanlaki ang mga mata ni Haji sa nalaman. "Ha? Seryoso ka?" "Of course. Wala namang ibang lalaki na may tattoo ng pangalan ko sa leeg. Maliban na lang sa kanya. Because he's my ex-boyfriend." Tila bombang sumabog ang katotohanan na iyon sa tinga ni Haji. May naging boyfriend na si Syra at isa pang sikat na tao. "Hindi ka ba talaga nagbibiro? Ex mo si Sir Jared?" Inisnaban lang siya ni Syra. Tila ba walang pakialam sa sinabi niya. "Sige na, lapitan mo na. Ako lang ang nakakaalam ng tattoo niyang iyan. Kaya huwag mo nang hintayin na maunahan ka pa ng iba. Alam mo na, marami din ang nangangailangan ng 1 million aside sa'yo." Wika ni Syra at saka siya iniwan. Nagtungo sa bar counter ang dalaga at nakita niyang nag-order ng alak. Si Haji naman, saglit na nag-inhale-exhale. Nang maikalma ang sarili, saka naman nagpa siyang lapitan na ang binatang itinuro ni Syra. Hindi niya maiwasang bumilib sa dalaga. Nagawa nitong ituro sa kanya ang kailangan niyang makausap nang hindi ginagamit ang mga daliri. Sa pamamagitan ng litrato na ipakilala ni Syra sa kanya si Sir Jared. Inayos niya ang nakapumadang buhok sa kalumapit. Pangiti-ngiti siya sa kabinabati ang mga bisita. Umasta siyang photographer, kaya naman marami din ang nagpa-picture. Gustong matawa ni Haji dahil nagkaroon pa siya ng instant sideline nang magpa-picture sa kanya ang ilang mga kabataang bisita. "Kuya, send na lang po namin sa GCash account mo ang payment. Thanks ha."
Wika pa ng mga ito pagkatanggap ng litrato. Alam niyang napapansin na siya ni Sir Jared, pero dedma ito sa isang tabi, para bang hindi nakikisali sa anumang pinag-uusapan ng bawat bisita. At malamang hindi ito interesado sa kanyang mga nakikita. Hi sir. Gusto mo po bang magpa-picture? Magalang niyang wika nang makalapit siya sa binata. Ngumiti si Jared at napansin ni Haji ang malalim na dimple nito sa pisngi. Dahil ang suot na mask lang naman ng lalaki ay iyong mga mata lang ang natatakpan. Sure! Wika ng binata at nag-pose sa harap niya. Pagkabigay ng picture ay ngumiti siya. Sir Jared, huwag mo na pong bayaran. Sapat na po sa akin na maipaalam na isa akong avid fan mo. Aniya na ikinalaki ng mga mata ng binata. Nagsabi pa siya ng ilang detalye na nagpamangha sa binata. Kahit ang totoo, scripted lang naman ang lahat base sa ibinigay na info sa kanya ni Sir Onad. Naging close tuloy sila sa buong duration ng event. Kaya nang malapit nang matapos ang party, inanunsyo na ng MC kung sino ang nanalo sa kanilang palaro na may temang Find the Ghost Hunter. Gulat na gulat ang lahat nang sambitin ang pangalan ng nanalo. Walang iba kundi si Haji. Inabutan siya ng tseke at nagigakwentuhan si Jared buong gabi. Nagsimula ako maging ghost hunter since age 12. May third eye na ako at naisip na isang blessing ang nagkaroon ako nito. Not mentioning na ang mga magulang ko ay may mga gift din kagaya ko. Panimula ni Jared habang nire-record niya ang mga sinasabi nito. Pinakadelikado raw sa lahat ng multo ay ang tinatawag na poltergeist. Pwede itong manakit ng tao, physically and mentally. Kinabahan si Haji sa sinabi ni Jared, lalo na nang ikwento nito sa kanya ang experience nito sa Diplomat Hotel. Isang linggo siyang dinalaw ng bangungot bago natahimik. Those condemned spirits keep on hunting him. Kaya naman, isang beses lang siyang nagpunta at never nang bumalik. Nabash din siya ng isang grupo ng mga taong hindi naniniwala sa kanyang hilig. Tinawag na pseudoscience ang kanyang gawain, pero hindi siya nagpapaapekto. In fact, marami siyang suki na lumalapit sa kanya. Simula nang mapatunayang totoo nga ang pag-i-exist ng mga multo. May sarili siyang matatawag na grupo, mga colleagues na nakasundo niyang ipakita ang kani-kanilang mga kakayahan at taglay na interes sa paranormal. Sa bawat proseso, malaki ang nakukuha nilang fee. Pero of course, bago daw nila gino-ghost hunt ang isang lugar, inaalam muna nila ang history at ang main reason ng mga pagmumulto. Bilib na bilib si Haji sa mga kwento sa kanya ng binata. Sa katunayan, nang mabanggit niyang balak niyang mag-ghost hunt din for real, nagsuggest ito ng magandang lugar na pwede niyang puntahan. For a start, bibigyan kita ng mga equipment para maisagawa mo ang ghost hunting. Don't worry, ibibigay ko lang ang lahat ng ito para sa iyo for being my photographer for the day. Ang galing mo kumuha ng pictures, alam mo ba? Daig mo pa ang mga professional photographers. Pwede ka sa isang magazine company or sa advertisement. Malaki ang kikitain mo doon dahil sabi mo nga, photography is just your hobby. Uwi ka sa kanya ni Jared. Nag-abot pa ito ng calling card ng isang sikat na agency na pwede niya raw ma-applyan. Ang bait mo naman, sir. Sobra na nga po itong binigay niyo sa akin. Aniya, nanginitian lang ni Jared. Wala iyon. Masaya akong malaman na may mga tao pa din pala na interesado sa ghost hunting. Wika nito at napansin niyang tumikwas ang labi nito. Nabaghan si Haji. Kanina kasi medyo nagselos siya nang malamang ex-boyfriend ni Syra si Jared. Pero ngayon
alam na niya ang rason kung bakit naghiwalay ang dalawa. Isang nagbabalat kayong Becky, ang lalaking ghost hunter. Bago matapos ang gabi, ipinatawag ni Jared si Haji sa kanyang kwarto, doon din mismo sa Manila Hotel. Hindi naman siya nag-atubiling sumama rito, at doon natuwa ang binata nang makita ang mga equipment na ibibigay daw nito sa kanya. Magagamit mo ito sa mga paranormal investigation mo, Haji. Bawat equipment ay may kanya-kanyang purpose. Kagaya nitong EMF meter, digital thermometer, handheld at static digital video cameras, thermographic and night vision cameras, tsaka night vision goggles. Tsaka ito na rin pala, digital audio recorder. Pagpapaliwanag pa ni Jared, tinuro sa kanya ng lalaki kung paano gamitin ang bawat isa nito. At nagulat pa sila nang tumunog ang EMF meter, palatandaan na may nahagip na paranormal activity sa kanilang kinaroroonan. After that, nilubayan na din siya ni Jared. Nakakatawa lang na kanina ay siya ang humahabol dito, pero nang maghating gabi ay siya naman ang namumroblema kung paano magpapaalam sa lalaki. Thank God at hindi siya dito pinagkainteresan na gawing palipas init sa gabing iyon. After all, he's still a decent gay. Tawang-tawa si Syra nang hintayin niya si Haji sa parking lot. Napakarami kasi nitong dala. Ano ba yan, Haji? Mukha kang pinalayas ah. Komento ni Syra nang magkita sila. Hindi mo naman sinabi sa akin na pareho pala ang puso niyo ni Sir Jared. Wika ni Haji. It was supposed to be a joke, pero nainis si Syra. Gusto mo bang maglakad pa pauwi? Tanong nito na ikinatahimik ni Haji. Kakaibang Syra na naman ang kaharap niya ngayon at nararamdaman ng binata na titilapon talaga siya papalabas ng kotse. Kapag nagpatuloy pa siya sa pagbibiro, nanahimik na lamang si Haji at hinayaan si Syra na mag-drive. Mabuti na lang, hindi malaimpyernong pagmamaneho ang ginawa nito. Kaya pareho silang kalmado nang makarating sa bahay ng dalaga. Kinuha lang niya ang kanyang kotse at kaagad na nagpaalam. Mukhang may assignment ako bukas. Aalis na naman ako. Gusto mo bang sumama? Alok niya sa dalaga. Umiling si Syra. Sinabi nito na may gagawin siya kaya hindi siya pwedeng sumama. Next time na lang. Hectic ang schedule ko eh. Wika nito. Tumango si Haji at nagpaalam na. Hindi niya alam nang sumakay na siya sa kanyang kotse ay malungkot siyang tinanaw ni Syra. Naalala kasi nito ang sinabi ng kanyang tatay Enting patungkol kay Haji. I like that guy, iha. Pero gusto ko lang siya para bigyan ng assignments. Kagaya ng ginagawa ni Ronald sa kanya. But then, kung gagawin mo siyang boyfriend, ay hindi ako papayag. Bibigyan ka lang niya ng maraming heartaches. Prangkang wika nito nang minsang magtanong siya kung pwede na ba siyang mag-boyfriend uli. Ipinaliwanag sa kanya ni Enting na ang mga lalaking mahilig sa kababalaghan ay hindi kailanman magiging faithful sa kanya. Mas mahalaga sa mga katulad nila ang tumuklas ng kahit anong bagay na may kinalaman sa mahihiwagang kaalaman, kagaya na lang ni Jared. Hindi naman kasi ganyan si Jared noong sila pa. Siguro, pinili na lang nito na lumantad nang masaktan ng husto sa paghihiwalay nila ni Syra. O baka naman, parte lang ito ng pag-aarte ng binata. Hindi niya alam. Pumasok siya sa bahay pagkasara ng gate. Malayo na si Haji. Kaya naman, sumalampak siya ng upo sa sofa. Hinubad ang heels at sumandal. Huminga ng malalim, and then napaigtad nang mag-vibrate ang cellphone niya. Isang unknown number ang nakarehistro, but still, hindi niya ugali ang mag-take down ng calls, kaya niya ito sinagot. Hello? Tanong niya. Syra? So,
Tama nga ang hiningi kong number galing sa front desk. Wika ng lalaki sa kabilang linya. Bukod sa pamilyar ang boses nito, ay hindi na siya nagtaka nang tawagan siya ng lalaki. Lahat naman ng bisita sa masquerade ball ay obligadong mag-iwan ng buong pangalan at contact number. Jared, napatawag ka. I saw you earlier. You were with that Haji guy. Ngumiti siya kahit wala namang kaharap. Haji is my friend. Aniya, alam niya sa tono ng boses nito, nagsiselos ang binata. Nang may maalala, kaagad siyang nagsalita. Hey, is it true? Bakla ka raw? Natawa naman si Jared sa kabilang linya. Kailangan kong gawin iyon para mailigtas ang ego ko sa pakikipaghiwalay mo sa akin 2 years ago. Isa pa, magandang shield na rin iyon laban sa mga mapang-abusong babae na magbabalak na saktan ako. Pinaparinggan mo ba ako? Angal niya rito. No, gusto ko lang sabihin sa'yo na I still love you, Syra. Please, tell me if you still love me too. Hindi nakasagot si Syra. Kinapa niya ang sariling puso at dinama iyon. Wala na roon si Jared at sa totoo lang, iba na ang laman nito, si Haji. Si Haji na ngayon ay walang kaalam-alam na may babaeng lihim na nagmamahal sa kanya. Pagkarating ni Haji sa bahay, sinalubong siya ni Aling Sofia. Nagmano siya sa kanyang ina at hinanap ang ama. Nasa sala, nanonood ng TV. Paano nak? Mauna na ako sa'yo sa kwarto ha. Inaantok na ako eh. Sige po nay, si ate po pala. Nasa kwarto niya na, kaakyat lang. Tumango si Haji at kaagad inakyat ang kanyang ate. Minsan na nitong nabanggit na idol nito si Jared. Kahit kasi matatakutin si Sharon, ay mahilig naman ito sa paranormal. Kaya isang regalo ang balak niyang ibigay rito. A photo of Jared na may dedication para kay Sharon. 3 katok lang ang ginawa niya at bumukas ang pinto. Sinalubong siya ni Sharon. Unlike kanina, medyo magaan na ang tabas ng mukha nito. Haji, madaling araw na ah. Kauuwi mo lang ba? Oo ate, sagot niya naman. Lumabas si ate Sharon niya ng pintuan at inakay ang kapatid. Halika, subukan mo yung ginawa kong chicken macaroni salad. Sana magustuhan mo. Wika nito, as if walang nangyaring pagtatalo sa pagitan nila. Mas lalong nakonsensya si Haji sa ipinakita niya sa kanyang ate noong isang araw. Kaya naman, pinigilan niya na ito sa paglalakad. Ate, ako na lang ang kukuha. Gusto ko sana mag-sorry sa mga sinabi ko sa iyo. Hindi ko na dapat pinaalala pa ang mga bagay na iyon. Buong pagpapakumbaba niyang sabi. Okay lang yun, Haji. Wala naman talaga akong balak na kahit ano kay Dom. Sadya lang na mas maluwag sa dibdib kung patatawarin siya. Kaysa sa magtanim ng galit habang panahon, gusto ko nang makalaya sa bungungot ng kahapon. Wika ng kanyang ate kaya siya napatango. Tama naman ang kapatid. Ano pa ang sense ng mabuhay kung puro negativity lang naman ang pinapairal? Walang magiging peace of mind. Mas lalo siyang nahiya sa inasal niya. Kaya naman, kaagad niyang kinuha ang larawan ni Jared. Ate, peace offering ko para sa'yo. Sorry sa ginawa kong pang-iiwan sa'yo sa airport ha. Aniya na ikinangiti ng kanyang ate. Wow! Si Jared Soriano to, di ba? Hala, paano ka nakakuha ng picture niya? Sa party ba ito na dinaluhan mo? Yes, ate. Actually, binigyan niya ako ng 1 million. Namilog ang mga mata ni Sharon nang marinig ang sinabi ng kapatid. Kaya nanumbalik ulit ang pagiging lively nito at maingay. Ganoon lang kadali paamuhin ang kapatid niya. Wala ng etyos at walang mahabang pagpapakipot. Basta kapag nagsorry ang isang tao, patatawarin niya kaagad. At iyon ang gusto ni Haji sa kapatid niya. Hindi na siya pinapahirapan. Hala, milyonaryo na tayo, Haji. Naku, baka pwede tayo magbakasyon
Beka naman. Wika nito na nag-beautiful eyes pa nga sa kanya. Natatawang tinanguan na lang niya ang kanyang ate. Sige te, pero magpapaalam muna ako sa amo ko. Yehey! Pwede bang ibalita na ito kay nanay? Oo naman. At iniwan na siya ng kapatid. Muli siyang bumaba at nagtungo sa kusina. Nagkasabay pa sila ng tatay Ricky niya. Kaya naman, ipinagsandok niya na rin ito ng chicken macaroni salad. Mukhang nagkakatuwaan kayo magkapatid ah. Bungad ni Tatay Ricky na ikinangiti ni Haji. Napakamot siya ng ulo at inabot ang baso sa ama. Nag-uungot po kasi ng bakasyon si ate. Kayo tay, saan niyo gusto? Napaisip naman ng ama. Sa Sagada anak, doon sa tinatawag nilang Eco Valley. Gusto ko makita ang mga hanging coffins doon. Sa telebisyon ko lang kasi yun nakikita. Uwi ka ng kanyang ama. Natawa si Haji. Mukhang magiging masaya ang bakasyon nila ng kanyang mga magulang. Talagang tutuparin niya ang hiling ng mga ito. Pero bago iyon, may balak siyang sabihin sa kanyang ama. Hindi na niya kayang itago ng matagal ang sikreto niya. Lalo na't minsan na niyang nahuli ang mga ito na pinag-uusapan ang biglaang paglaki ng kanyang sweldo. Isa pa, minsang nadula si Syra nang tanungin ito ng ama tungkol sa trabaho nila. Tay, may sasabihin sana ako sa iyo. Kaso lang, pwede po bang sa atin na lang muna ito? Takang napatingin ang kanyang ama. Tungkol ba saan ito anak? Patungkol po sa katotohanan kung ano ba talaga ang trabaho ko. Napatigil sa pagsubo ng salad ang kanyang ama at tinignan siya ng seryoso sa mga mata. Nang sumunod na araw, maagang hinatid ni Haji ang folder na naglalaman ng assignments niya mula sa Niludhan Falls, Dawis. Nasa bahay na si Sir Onad at kasalukuyan ang hinahanda ang kanyang assignment. Ang kanyang susunod na assignment na mangyayari sa Pampanga. Naikwento ng matandang si Sir Onad na kilala niya talaga si Jared Soriano dahil dati itong kasintahan ng kanyang inaanak. Kaso lang, nabalitaan niyang naghiwalay din kaagad ang mga ito. Pero sinadya niyang wag nang gamitin ang koneksyon para personal na mamit ni Haji ang lalaki. May mga bagay itong pwedeng ituro sa kanya tungkol sa magiging next assignment. Nang pumasok na nga siya sa bahay, isang walang katapusang party na naman ang naggaganap sa may pool. Kung saan suot na naman ni Ma'am Cindy ang pinaka-skimpiest na two-piece swimsuit at may hawak pang wine glass. Hi Haj! Tili ng babae saka nakipagbeso sa kanya. Nagulantang si Haji. Lalo na at papalapit na sa kanila si Sir Onad pero natawa lang ang matanda. Hayaan mo lang si Haji. Ganyan talaga ang paraan ng kanyang pagbati. Nagmamadali siyang lumayo kay Ma'am Cindy at kaagad na nilapitan ang matanda. Halika dito Haji, dito tayo mag-usap. Sumunod siya sa matanda sa bar counter. Inutusan nito ang bartender na ipaghalo sila ng inumin. Nalaman niya na eksklusibong nagtatrabaho ang lalaki doon. Sir Onad, ito na nga pala ang mga pictures na nakuha ko sa Negros. Aniya, sabay abot ng envelope na kanyang dala. Napatango ang matanda at nagpasalamat. This time, si Sir Onad naman ang may iniabot sa kanya. This is your next assignment, Haji. Diyan lang ito sa Pampanga. Tungkol sa isang multo. Namangha si Haji sa sinabi ni Sir Onad. Talagang ang tungkol sa multo ang kanyang susunod na misyon. Ibig sabihin, magagamit niya ang mga equipment na ibinigay sa kanya ni Sir Jared. Kaya naman, masaya siyang tinanggap ang assignment na ito. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 12. Sana po ay mapakinggan nyo ang kwentong ito mula sa part 1. Puro po adventure ang mga assignment dito ni Haji na isang litratista at researcher ng mga aswang.
at iba pang mga kababalaghan. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.